Yan, tunay nga mga kapatid na ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran ay tunay na napakabuti, napakadakila, tapat at talagang hindi po siya nagbabago sa bawat isa sa atin. Kaya sa araw na ito, araw na naman upang ating pagbulay-bulayan, araw na naman upang ating pag-aralan, at araw na naman upang ating pong pakainin ang ating spiritual na buhay. Amen. At panahon na po upang aralin ulit mo natin ang salita ng Panginoon. Last week, natapos na po tayo. Natapos na natin yung isang topic natin, yung spiritual na kalagayan ng tao. Ngayon, dadako tayo sa isang topic na naman, mga kapatid, na kung saan ang ating title po, o yung topic natin ngayon ay mga katangian naman ng Diyos. Yan, mga katangian ng Diyos. In the book of Efeso, dito pa rin po tayo, yan, dito pa rin po yung teksto po natin sa book of Efeso chapter 2. Ituloy natin. Last week, yung tinalakay natin, yung chapter 2 verse 1 to 3. Ngayon, mga kapatid, dito sa topic natin ng mga katangian ng Diyos, ang teksto na ang verse natin ay mula sa 4 to 5. Efeso chapter 2 verse 4 and 5. Ganito po ang sabi. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noon tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandaang loob. Purihin po ang Panginoon. Yan. Natural na mga katangian ng Diyos. Ang Diyos ay walang panimula at hangganan. Naniniwala po ba tayo na ang ating Panginoon ay wala po siyang panimula at wala siyang hangganan? Yan. Awan iti umpisana kanti patinggana kakabsat. Yan. Wala siyang panimula at hangganan. Talagang siya noon, ngayon at magpakailanman na Diyos, mga kapatid, hindi magbabago yan. Siya na noon, ngayon, hanggang ngayon at magpakailanman, siya po ang ating Panginoong Diyos. Then, hindi lamang po, yon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Alam na po natin yan, mga kapatid. Siya noon, ngayon at magpakailanman pa rin. Ang kanyang pagmamahal is the same yesterday, today, and forever sa bawat isa sa atin. Na habang tayo po ay nabubuhay, ipinapadama po ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa bawat isa at hindi po siya nagbabago kahit kailan, mga kapatid. Siya po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob, na kung saan siya rin po ang Diyos po natin. Kung sa kanila ipinakakita ng Diyos ang kanyang kabutihan, hanggang ngayon mga kapatid, andyan pa rin ang kabutihan ng Panginoon, hindi po magbabago yan. Then, ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Diba? Siya po ang nakakaalam ng lahat kasi siya po ang may likha ng lahat. Alam niya yung iniisip natin. Alam niya yung pinaplano natin. Alam niya kung ilan ang bilang ng ating buhok. Yan. Kada kayo kabsat, amuyo ka di. Numano iti bilang iti buhok yo. Napadasyo ka din nga minay sa maysan. Napadas tayo ka din nga minay sa maysan, kabsat. O kaya yung bilang ng bituin sa langit, alam ng Diyos, mga kapatid. Lahat yung bilang ng mga hayop. Ngayon, yung bilang natin ng mga tao, alam ng Diyos. Even yung mga bilang ng mga isda sa karagatan, alam ng ating Panginoon. Siya po ay alam niya lahat, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, alam niya rin kung ano yung tinatago natin. Nililihim natin. Alam niya, mga kapatid. Wala tayong may tatago sa Diyos kasi kilala niya tayo. Tayo po ay isang bukas na aklat sa Kanya. Nalalaman niya ang lahat, mga kapatid. Kilala niya ang lahat. Na alam niya ang lahat. Yan. Then, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Siya po ay makapangyarihan. Bata rin po dito sa ating pinag-aaralan, dito po sa Efeso, na kung saan, di ba, nasa kanyang lahat ng kapangyarihan, sa langit at sa lupa. Kumbaga, siya po ang makapangyarihan sa lahat. Wala pong makahihigit sa kanya, mga kapatid, sa kanyang kapangyarihan. Kayang-kaya kanyang kunin kaagad.
Kayang-kaya niyang kunin ang ating buhay kaagad kung naisin niya lamang. Diba? Siya nga may hawak ng ating buhay. Siya nga yung nagme-maintain, di ba? Siya yung nagtingtingal at ilubong tayo kakabsat. Di ba? Siya ang nagpaplano sa ating mundo. Siya ang nakakaalam kung ano yung sasapitin ng ating mundo. Talagang makapangyarihan siya, mga kapatid, na kung saan wala pong makapapantay sa Kanya. Then, hindi lamang po yun. Ang Diyos ay naroon sa lahat ng dako at iba pa. Ang Diyos po ay naroon na sa lahat ng dako. Ibig sabihin, hindi lamang po dito sa atin o hindi lamang po dito sa church natin ang presensya ng Panginoon kung saan hindi lamang po dito siya nananahan, mga kapatid. O kaya ngayon, hindi lamang dito na nararamdaman natin kahit saan po sulok ng mundo. Kahit sa ibang bansa, mga kapatid, o sa mga nag-gather ngayon ng mga Kristiyano na tulad po natin, sila rin po ay nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon kasi nga siya po ay nasa lahat ng sulok ng mundo. Amen. Nasa lahat siya ng sulok ng mundo. At salamat dahil nararanasan natin siya. Amen. Alam natin, di ba? Yun po yung kagandahan. Naniniwala po ba tayo na ang ating Panginoon ay nadarama po natin? Di ba? Hallelujah. Sa atin po bilang mga anak ng Diyos, alam ko po na alam natin at nadarama natin na ang ating Panginoon, ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay kasakasama po natin. Tunay nga na yung mga pangako niya na hindi tayo iniiwan at hindi tayo pinapabayaan. At alam natin na patuloy tayong iniligtas, ginagabayan at pinoprotektahan ng ating Panginoon. At hindi lang yan. Alam natin na siya yung patuloy na nagbibigay ating mga pangailangan. At alam natin na patuloy niya tayong tinitignan. Di ba? Pinagmamasdan. Hallelujah. Yan po yung mga natural. At marami pang iba, mga kapatid, na magdidescribe sa mga natural na mga katangian ng Panginoon. Yan po ay mga kunti lamang. Pero sa atin po marami pa, mga kapatid. Pero yan pa lang. Then pangalawa, yung moral na katangian ng Diyos. Ano po yung mga moral na katangian ng Diyos? Alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mapagmahal. Isa po sa mga katangian niya. Moral na katangian ng Panginoon. Mapagmahal, mga kapatid. Bakit? Imagine, tayo po ay makasalanan, di ba noon? Pero ipinabanaman niya ang kanyang pagmamahal nung ibinigay niya ang kanyang anak para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. At alam natin na patuloy pa rin natin na nararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang po yun. Ang Diyos ay mahabagin. Kinahabagan po niya tayo. Lalong-lalo na kung tayo po ay dumudulog sa Kanya na mayroon po tayong mabigat na mga problema, suliranin o pangangailangan o karamdaman na hinihingan natin ng kagalingan, mahabagin siya at kayang-kaya niya tayong pagalingin at tulungan. Ayaw niya na ang kanyang mga anak ay nalulungkot, mga kapatid. Gusto niya na tayo po ay masayang tunay. Di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Na kahit may mga problema, kahit na may mga pagsubok, mayroon pa rin tayong kagalakan, kasiyahan. Kasi alam natin ng Diyos na ating pinaglilingkuran ay mapagmahal, mahabagin, mga kapatid, na siya rin po ang tutulong sa atin. Hindi lang po yan. Ang Diyos ay mapagpasensya. Pinagpapasensyahan pa rin niya tayo na kahit na andun pa rin na gumagawa tayo ng mga kasalanan o kaya mayroon pa rin tayong mga inuulit-ulit na mga kasalanan na ginagawa sa Kanya, pinagpapasensyahan pa rin tayo. Pag tayo po ay humingi ng kapatawaran, pinapatawad pa rin tayo. Iti tao, basit iti pasensyanan niya, minsan. Bilangan na lang iti tao, no, ayag kamali. May isa, mabalimpay nga pala na di pasensyana. May kadwa, ay medyo rumwaran da jay ungatnan. May katon talagan, may busngaunan, may kuanan. Iti tao, iti na natural tayo kabsat, o iti katangyan tayo, san tayo nga mapagpasensya no maminsan niya. Ngayon, kada tayo kung mga Kristiyano, kas iti Diyos nga pagsirsirbihan tayo, kas dagiti katangian na kabsat nga mabalin nga makita mo't kumakada tayo nga anak na. Kung talaga nga dapat nga ipakita tayo, na dapat talagang ipinapakita po natin yung mga katangian na ito. Kung siya po ay mapagpasensya, ganun din dapat tayo. Kung siya po ay mapagmahal, ganun din po tayo. Kung siya ay mahabagin, ganun din po tayo sana.
At mapapag-aralan po natin yan isa-isa sa ating pong pagpapatuloy. Hindi lamang po yun. Ang Diyos ay tapat, mga kapatid. Kahit tayo po ay hindi tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Yan, sa bawat isa sa atin. Yan, tapat siya. At yan ay nananatili. Habang tayo ay nabubuhay, tapat ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Kung tapat siya, anuman yung mga ipinangako niya at sinabi niya sa kanyang mga salita, tutuparin at tutuparin niya, gagawin at gagawin niya, at walang pag-aalinlangan na hindi po mangyayari yan sa buhay natin, kundi mangyayari at mangyayari yan at may bibigay yan, mga kapatid, at mararanasan po natin ang mga bagay na yan. Pero mayroon pong kondisyon, dapat maging tapat din tayo, sumunod tayo sa Kanya, mga kapatid, maging masunurin tayo at talagang maging tapat tayo upang maranasan po natin yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Then hindi lamang po yun, siya rin po ay mabait. Ang Diyos ay mabait at iba pa. Marami pang mga moral na katangian ng ating Panginoon. Now, yan lang po ay mga introduction lamang sa ating pag-aaral. Ngayon ay darako na po tayo sa ating pag-aaral. Yan, sa salita ng Panginoon, yung sa mga katangian ng Diyos. Ano-ano ang mga katangian ng Diyos? Batay po dito sa ating teksto, mga kapatid, sa chapter 2, verse 4, sabi niya, subalit napakasagana ang habag ng Diyos. Yung una. Habag ng Diyos. Una po, anong mga katangian ng Diyos? Habag ng Diyos. Yung una, napakasagana, sabi niya, ang habag ng Diyos sa 4a. Ang habag ay may kinalaman sa parusa. Alam natin, alalahanin natin mga kapatid, na kahit na mahabagin ang ating Panginoon, hindi pa rin po exempted yung mga taong nagkakasala. Kahit na po ay siya ay mahabagin, yung mga nagkagagawa po ng mga kasalanan ay dapat pa rin parusahan at mayroon kaakibat na parusa pa rin ang kanilang mga ginagawa. Kaya nga dito, ang habag ay may kinalaman sa parusa. Ang kasalanan ay dapat parusahan. Alam natin yan, mga kapatid. Diba? Ang kasalanan ay dapat parusahan. Kasi kung hindi mo itutuwid yung taong nagkasalang yan, anong gagawin niya? Uulit-ulitin niya ang mga bagay na yan. Siyempre, ang kasalanan ay talagang nakakasama, di ba? Sa buhay ng isang tao. At alam natin na yan ay hindi po karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya nga may parusa po, sabi nga dito, yan, kailangan niya ng habag. Yan. Ang kasalanan ay dapat parusahan. Pero ito ay kailangan niya ng habag. Kailangan niya ng habag. Ibig sabihin, ang taong yon pwede pong kahabagan ng Panginoon na hindi po, na kahit na siya po ay magdaranas ng kaparusahan sa kanyang kasalanan. Kaya nga sabi dito, mayroon po tayong example, mga kapatid. In the book of Lucas, chapter 18, verse 9 to 14, ito po yung account ng tax collector at ng isang pariseo. Nang sila po ay nananalangin. Yan. Lucas, kapitulo 18, versikulo 9 hanggang 14. Sabi po dito, yan, ang talinghaga tungkol sa pariseo at sa publikano. Ito po yung pangyayari dito. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nangaral po siya sa talinghagang ito. Sabi niya, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga tao ang tingin sa sariling matuwid. Yan. At umahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa na may publikano. Yung isa, sabi sa 11, tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga ngalunya o kaya ay katulad ng publikanong ito. Yan, kinumpara pa niya ang kanyang sarili sa publikano, tax collector. Yan. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Then, makikita po natin dito yung isa, mga kapatid. Sabi niya sa 13, samantalang ang publikano'y nakatayo. Yan, nakatayo.
sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Yan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit ang isa, sapagkat ang sino man nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Makikita po natin dito yung maniningil ng buwis, mga kapatid, na kahit na alam niya na mayroon siyang kapurusahan dahil sa kanyang ginagawang kasalanan, kaya nga umingi po siya ng habag ng Panginoon, na umingi siya ng kapatawaran, na kung saan yung parusa na ibibigay sa kanya ay pawiin ng Panginoon, na hindi na ibigay sa kanya yung kaparusang yon. Kaya nga siya po ay nagpakumbaba at humingi po ng habag ng Diyos. Kaya nga, di ba, makikita natin yung maniningil ng buwis, di ba, nakatayo siya sa malayo. Kumbaga, kasla dahi ti kakabsa, dahi ti templo, dahi ti church, dahi may isa, ayay pariseo dito isang wanan. Nga agkarkararag, nga agpapa, ayay ngato na iti sarili na. Ayimot may isa, di jay laeng. Ampay nga, di tala ang arwangan nga nakatayo, nga agkarkararag met. Ngayon makita tayo dito tax collector kakabsat, di ba, nakatayo siya, hindi makatingin sa langit. Sabi sa 13b, na kung saan talagang nakayuko lamang siya, pero yung isa, taas noo, talagang nagmamakataas sa harapan ng Diyos. Then, siya po ay talagang dinadagukan niya, dandanugan na dito yung dibdib niya, sinusuntok niya ang kanyang dibdib, at nagsabi, ito po yung kanyang panalangin, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kumbaga, yung lesson na makikita natin dito, yung taong publikanong ito ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Talagang inamin niya na siya ay nagkasala at kailangan niya ng habag ng Panginoon upang sa ganon siya ay patawarin, kabagan at hindi na ibigay yung parusa para sa kanya. Na kung saan yan din po yung kailangan ng mga taong makasalanan, yung habag ng Diyos. Maaring hindi po ibigay o ipaintulot ng Diyos ang parusang igagawad sa kanya kung siya po ay magpapakumbaba at humingi ng kapatawaran. Kaya nga, alam natin na ang waahantungan ng taong makasalanan ay doon sa imperno, mga kapatid. Alam natin yan, na yan talaga yung parusa sa mga taong hindi magsisi, walang takot sa Diyos, hindi nila kinikilala ang Diyos. Yung taong talagang namumuhay ng kasamaan, puro kasamaan ang kanyang buhay. Ang hahantungan niya doon talaga, wala nang iba, doon talaga sa kaparusahan. Pero, yung taong yan, mga kapatid, na sa bandang huli, maraming mga ganun na sa bandang huli, saka lang nagsisisi. Di ba? Kasi lang ay dahi ay example tayo, di man, din may naipako ni Jesus Christ, dahi kakadwa na nga naipako, dahi may sakit, nagmataas, nasika nga talaga tayo nakiti Diyos, di ba? Bumabaka, katulungan na kami, ngayon dahi may isa, imbaga na nga, apay nga ang kanang butingan, di ba? Si tayo nga managbasol, dapat lang ang parasanta ng imsuna sa aan. Awan itibasol na. Kaya kuna naman, alalahanin mo ako. Huwag Panginoon kung nagahari ka na sa iyong kaharian. At makikita natin doon, mga kapatid, na yung taong yon kinabagan ng Diyos at alam natin na siya ay naligtas. Pero yung isa na nagmataas, mga kapatid, ganyan talaga, ang aantungan talaga ng taong makasalanan doon sa imperno. At kailangan niya lamang yung habag ng Diyos, na kung saan dapat ma-realize niya na siya ay makasalanan, kailangan niya ang Diyos, kailangan niyang pagsisihan ng kanyang kasalanan, talikuran ito at sumunod, maglingkod sa Diyos, at magkaroon siya ng personal na relasyon sa Kanya at pananampalataya. At upang sa ganon, yung kaparasang iyon ay hindi po maibigay sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, di ba, makikita natin dito na yung taong tax collector, di ba, pinatawad ang kanyang kasalanan. Mga kapatid, umuwi siyang kinalulugdan ng Panginoon na kung saan nasagot ang kanyang panalangin at pinatawad siya ng Panginoon. At yan po yung
naranasan din po natin, mga kapatid, na dati, alam natin, na nung hindi pa tayo mananampalataya sa Diyos, di ba? Na gumagawa tayo ng mga masasama, at ang hantungan talaga natin noon ay tiyak na kaparusahan, pagkawalay sa Diyos. Pero dahil nung tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, nung kinumbik po tayo ng Banal na Espiritu, diba? Nung binuksan niya ang ating kaisipan at nakilala natin ang Diyos na dapat siya yung nagahari sa ating buhay, nung kinilala natin tayo po ay makasalanan at kailangan natin siya at pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, napalaya po tayo sa kaparusahan. Di ba? At naranasan natin yung habag ng Panginoon sa ating mga buhay. Pinatawad din tayo sa ating mga kasalanan. Ang makasalanan ay nasa ilalim ng galit. Yan. Di ba? Ang makasalanan ay nasa ilalim ng galit. Kailangan niya ng habag. Doon po sa Book of Habakkuk, mga kapatid, meron po tayong yan, dito po yung teksto natin. Habakkuk chapter 3 verse 2. Yan. Sino po yung nakakita na? Pakibasa nga po. Yan. Hindi pa nakita, Kabsat. Yan. Basa nga rudan, Kabsat. Yan. Habakkuk chapter 3 verse 2. Sabi niya dito, Yahweh, narinig ko ang ulat tungkol sa iyo. Yan. At ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ito po yung panalangin ni Habakkuk. Then sabi niya, paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito. At magpakahayag kang muli ngayon. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Yan. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Alam natin, mga kapatid, na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, ayaw niya ng kasalanan. Yan yung pinakahit ng ating Panginoong Diyos. Namumuhi po siya sa kasalanan. Galit na galit ang ating Panginoon sa kasalanan. Kaya dito po sa panalangin na Habakkuk, mga kapatid, na kung saan naka-address ito sa bansang Israel, na kung saan umiingi muli siya ng awa ng Panginoon, di ba? Na kahit na nandun sila sa panahon na talagang ginalit na nila ang Diyos, mga kapatid, alam natin, yung kwento po ng mga Israelita, na paulit-ulit lamang ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Pag pinagpapala sila, nakakalimot sila sa Diyos, di ba? Pag sila po ay nakararanas ng mga pagsubok sa buhay, sinisisi nila ang Diyos. Di ba? O kaya sakalang sila nagbabalik loob sa Diyos, pero pag sagana sila, wala na naman. Nakakalimutan na naman nila yung covenant nila sa Diyos na maglilingkod sila. Kaya nga dito makikita natin, di ba, alalahanin, di ba, sabi niya dito sa kanyang panalangin, alalahanin ang mga ginawa ng Diyos. Kumbaga, alam ni Habakkuk kung gaano kabuti ang Diyos sa bansang Israel noon, mga kapatid. Kumbaga, gusto niya na maalala, di ba? Maalala ng mga bansang Israel o maalala nila yung mga ginawa ng Panginoon. Kumbaga, gusto niya na sila ay magbalik loob sa Diyos. Maamiris da, dagiti basol nga naaramid da, kat makita da, dahi kinaimbag ni Apo Diyos, iti panagbiag da, na oray no kasjay, nga managbasol da, o makaaramid da iti basol, kini Apo Diyos. Hilingin na maulit ang mga ginawa ng Diyos. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos? Di ba? Maraming mga himala. Kumbaga yung pagliligtas ng Diyos sa kanila, doon pa lamang sa Egypto, pupunta doon sa Promised Land, at marami pang mga iba, mga kapatid, at sa mga panahon ng mga hari o sa mga nakalipas na mga panahon, kumbaga maraming mga kababalaghan ang ginawa ng Diyos para sa kanila, maraming kabutihan ng Diyos, maraming pagliligtas ang ibinigay sa kanila ng Diyos, pagprotekta, pagbibigay ng kanilang pangangailangan, yung hindi niya pagpapabaya sa kanila, yung pag-iingat, pagmamahal, lahat talagang ipinakita ng Diyos, ipinadama ng Diyos, ginawa ng Diyos sa kanila, pero yun nga,
Dahil nga sila ay nagkakasala, nakakalimutan nila yung mga ginawa ng Panginoon. Pero dito sa prayer po ni Habakkuk, talagang hiningi niya na maulit ang mga ginawa ng Diyos. Kumbaga, sa panahon niyang ito ay nakaranas po sila ng matinding pagsubok na kung saan ang bansang Israel ay nawalan na ng pag-asa. Nawalan na ng pag-asa at hindi lamang yun. Marami sa kanila namatay, marami nagkakaiwaiwalay, scattered sila, at ano mapaman, mga kapatid. At gusto ni Habakkuk na bumalik sila at bumalik yung dating pamumuhay nila na kasama ang Diyos. Maging mahabagin ang Diyos kapag nagalit. Di ba? Sabi niya dito, yung last, ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot, na kung saan nais na ni Habakkuk na maranasan mo nila yung habag, na kung saan yung habag na yon ay muli niyang ire-restore ang bansang Israel, muli niyang pasasaganayin ang bansang Israel, muli niyang pauunlarin ang bansang Israel, at muli niyang pag-aarihin sa kanilang kapayapaan, katiwasayan, kasaganaan, at kapayapaan. Talagang maganda po, di ba? Kung tayo po ay pinananahanan ng habag ng Panginoon, mga kapatid. Tulad po ni Habakkuk, ninais niya at ipinalangin niya sa Diyos, at ganoon din po nawa sa bawat isa sa atin. Patuloy nating alalahanin yung mga ginagawa ng Diyos, di ba? Sa ating mga buhay, yung ginawa niyang kabutihan, yung ginawa niyang pagliligtas sa atin, dapat hindi po mawala yun sa ating kaisipan, di ba? Yan na lamang po, mga kapatid, dapat yung isang nag-uudyok sa atin upang magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi yung mga problema na pag mayroon tayong kinakaharap na problema, naapektuhan ang ating pananampalataya, nangihina tayo, nakakalimutan natin yung mga ginawa ng Diyos, o yung mga nakalipas na ginawa sa atin ng Panginoon, o yung mga pagtulong ng Panginoon, o paggawa niya ng mga himala sa ating mga buhay, napapalitan ng kunting problema, kunting sakit ng ulo, tiyan, kaya yung nangangailangan, kawalan ng mga pangangailangan, ginansya yung mga sitwasyon, o kaya yung mga trahedya, di ba? Kung minsan naapektuhan po tayo sa mga bagay na yan, wag po nawa, mga kapatid, patuloy nating alalahanin. Di ba ang Diyos natin napakabuti, ang Diyos natin napakadakila, ang Diyos natin napakatapat, mahal niya tayo, alam natin na maawain siya. Kung ganun, mga kapatid, dapat yung pananampalataya natin ay laging matatag, malakas, mga kapatid. Yan. Di ba? Sabi niya dito, hilingin na maulit ang mga ginawa ng Diyos. Yan. Hilingin, hindi po masama, mga kapatid, na hingin yung mga kabutihan o yung mga himala, pwede na maulit-ulit at patuloy na maulit-ulit sa ating mga buhay. Hingin natin sa Diyos at nilamang yon, yung maging mahabagin ang Diyos kapag nagalit. Yan. Patuloy natin ipanalangin na ang ating Panginoon ay patuloy tayong kahabagan. Hindi tayo parusahan kagad, mga kapatid. At alam naman natin na ang Panginoon ay talagang mahabagin. Marami na pong nagpapatunay niyan. Marami na mga Kristiyano noon. May mga backslider, may mga naging problema, di ba? Nung sila po ay nag-backslide, mas naging worse ang kanilang pamumuhay, na kung ano-ano na yung kanilang ginagawa, pero nung time na muli silang hinuli ng Diyos. Di ba? May mga ganun may mga Kristiyanong ganun Nung time na talagang lugmok na sila sa kasalanan at wala ng kapag-asa at talagang parang wala ng pag-asa ang kanilang buhay na magbabalik loob sila sa Diyos. Pero yun naman yung time na inuli sila ng Panginoon. Yun naman yung time na kinausap sila ng Panginoon. At yun naman yung time na nagbalik loob sila sa Diyos. Kaya nga yung parusa sa kanila ay hindi po ibinigay. Yan. Kumbaga pinawi ng Diyos. May mga ganun Like si alin tulad ko ulit, si Pastor Tabilangon, di ba? Sa kanyang buhay, na kung saan makikita natin na wala nang patutunguhan ng kanyang buhay. Pero ngayon, nakita natin yung kadakilaan ng Diyos, na kaya pa rin niyang baguhin ang isang tao na napakasama o sobrang sama
habang siya ay nabubuhay sa mundong ito, may pag-asa pa rin. Andun pa rin yung habag at awa ng Diyos. Yan. Ganun po ang patuloy na ipinaparanas ng Diyos kahit sa bansang Israel, di ba? Hanggang ngayon, mga kapatid, sa history ng bansang Israel, maaari sanang malipol na sila Pero makikita natin, hindi nawawala talaga yung habag at awa ng Diyos. Mahal pa rin niya ang bansang yon. Then, pangalawa, ang habag ay may kinalaman sa kaligtasan. Yan. Hanghabag, yan, ay may kinalaman sa kaligtasan. Dahil sa habag ng Diyos, ang tao ay naligtas. Alam natin yan, halalaan po natin. Dahil sa habag, yun po yung habag at awa ng Panginoon, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng kaligtasan. Bakit? Diba? Iniligtas sila mula sa kapamakan at kahirapan. In the book of Isaiah chapter 63 verse 9, tignan natin yung teksto natin. Isaiah 63 verse 9. Diba? Sabi dito, hindi isang anghel, kundi si Yahweh. Sabi niya, mismo ang nagligtas. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at pagkahabag. Wow. Sa mulat mula pa ay ipinamalas. Ito po ay, di ba, naka-address sa bansang Israel, mga kapatid. Kumbaga patutuo lamang ito ni Prophet Isaiah na kung saan inaalala niya dito, mga kapatid, di ba? Sabi niya, hindi isang anghel, kundi si Yahweh mismo, sabi niya, ang nagligtas, wala nang iba, mga kapatid, sa bansang Israel at patuloy na inililigtas ng Diyos. Patuloy na ginagabayan ng Diyos. Di ba? Sabi niya dito, inililigtas sila dahil sa pag-ibig. Ano yung sabi dito? Pag-ibig niya at pagkahabag, mga kapatid. Di ba? Dahil sa pag-ibig at habag ng Panginoon, nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga ibinigay niya Di ba? Sabi niya sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang manampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang, sabi ang pag-ibig ng Diyos. Habag ng Diyos, binigay niya. Yan. Sa mulat mula pa ay ipinapamalas. Yan. Dahil sa habag ng Diyos, nagkaroon ng kaligtasan. Iniligtas sila mula sa kapamakan at kahirapan, mga kapatid. At yan yung nararanasan ng mga Israelita. Then, di lamang po yun, tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Amen. In the book of Efeso, chapter 1, verse 6 and 7, makikita natin doon na tayo po ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan nagpakita, di ba, nagpapakita ng kanyang pagmamahal at habag na kung saan siya po yung nagsakripisyo para po tayo ay matubos. Sabi niya dito, purihin natin ang siya dahil sa kanyang kahangangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig. Purihin po ang Panginoon. At yan po yung naranasan po natin at patuloy natin naranasan, mga kapatid, sa ating mga buhay. Di lamang po yun. Sabi pa dito, pinalaya tayo mula sa kadiliman. In the book of Colossians chapter 1 verse 13, pinalaya tayo mula sa kadiliman. Tayo po dati ay namumuhay sa kadiliman. Madilim ang ating buhay dahil sa kasalanan na ating mga ginagawa. Pero makikita natin, mga kapatid, na tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon. Diba? Pinalaya tayo mula sa kadiliman. Sabi niya dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. At inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Amen. Diba? Iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Dati, ang kaaway ang nag-aari sa ating mga buhay. Pero ngayon, salamat sa Diyos dahil si Kristo na ang nag-ahari sa ating buhay. Nag-ahari na ba siya talaga? Hallelujah. Purihin ng Diyos. Then, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sa 14, sabi niya dito, sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Yan yung ginawa ni Kristo. Yan yung dapat hindi po nawawala sa atin, mga kapatid. Yan po dapat ay hindi po natin nakakalimutan. Diba?
Wag nating kalimutan yung ginawa po ng ating Panginoong Kristo. Huwag tayong magpapekto sa mga problemang dumarating sa atin. Alalahanin natin yung sakripisyo ng ating Panginoon. Alalahanin natin yung ginawa ni Kristo. Alalahanin natin yung pag-aalay niya ng kanyang buhay. Pagbububo ng kanyang dugo mula sa kanyang ulong hanggang sa kanyang talampakan upang mapatawad lamang ang ating mga kasalanan, upang maugasan lamang ang ating mga kasalanan, upang maliwanagan lamang ang bawat isa sa atin at makapamuhay tayo sa kaliwanagan. Diba? Makapamuhay tayo nakasama natin ang Diyos, nakilala natin ang Diyos, at nararanasan natin ang Diyos, at natutunghayan natin yung mga kababalaghan na ginagawa, di ba? Yung mga kagilagilalas na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa araw-araw ng ating pamumuhay, mga kapatid, di ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Bakit? Inaayaan niya na mabuhay tayo, di ba? Inaayaan niya na magising tayo. Inaayaan niya na makapagpahinga tayo sa gabi. Di ba? Magising tayo sa umaga at magawa natin yung gusto nating gawin. Matrabaho natin yung gusto nating trabahuhin. At hindi lamang yun, yung pangangailangan natin sa araw-araw. Napapatunayan at talagang wala naman siguro sa atin yung salat. O kaya nagkukulang sa mga kailangan o kaya nagkukulang sa pagkain. Yan. Hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw, di ba? Nakakakain naman tayo o higit pa, mga kapatid. At pag may pangangailangan tayo o kailangan tayo, pag idinulog natin sa Diyos, agad naman na ibinibigay ng Diyos, tinutugon ng Diyos, di ba? Nararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Kung nararanasan natin, bakit tayo nagpapa-apekto, di ba? Bakit tayo naapektuhan sa mga problema o suliranin sa buhay? Bakit tayo nanlalamig kung minsan? Bakit nayayamot tayong pumunta sa church? Bakit, di ba? Kung minsan, ayaw nating dumalo. Ayaw nating daluan yung mga activities. Maburburing tayo nga umaten iti prayer meeting, Bible studies, mga fellowship niya, dagiti kabataan. O dagiti nga makatulong kada tayo. Di ba? Amin dagito programa tayo diti church, kakabsat, makatulong iti na spiritualan nga panagbiag tayo. Makapadakkel na ito, iti na spiritualan nga panagbiag. Kan makapatibker, makapatibker. So nga ado dagiti namati ngagkapkapsot takurang. Andalang nga rudeng agbasbasa iti bibiyan. Kan makapagkarkararagan di balayda, danda pay nga atinan dagiti last 10 minutes na? 9:30 lang? Ay, 40 minutes. Wala ko 9:30 dahil basta yun. Iso nga. 9:40. Iso nga, 9 pa pa lang 20 minutes. Praise the Lord. Yan. 9:30. Yan, praise the Lord. Yan. Yan. Kahit makatulong amin dagita kalsat. Di ba? Alalahanin natin, kung gusto natin na maging matatag, maging malakas, hindi naapektuhan, mga kapatid, dapat bantayan natin yung spiritual at dapat yan po yung pinahahalagahan po natin. Mas pinahahalagahan po natin. Hindi po yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Alam natin ang mga bagay-bagay dito sa mundo, mapaparamihan, mga kapatid. Mawawala yan. Ang pinaka-importante, kung ayaw natin na maranasan yung parusa, di ba? Ng Diyos, siyempre, ang dapat nating gawin ay talagang bigyan natin ng kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos, ang ating serbisyo sa Diyos, ang ating mga ginagawa para sa Diyos, mga kapatid. Diba? Yan po yung pinakamahalaga, mga kapatid, na dapat na bigyan natin ng importansya at prioridad sa ating mga buhay. Put God first in everything you do. Diba? Sa lahat ng ginagawa mo, dapat unahin mo si Kristo. Kung gusto, di ba, napakabuti ng ating Panginoon, napakadakila ng ating Panginoon, napakamabagi ng Diyos. Iniligtas ka nga niya eh. Iniligtas ka, di ba? Pinatawad ka, kinakabagan, minamahal, tinutulungan, patuloy na ginagabayan. Wala nang walang rason na hindi mo siya luluwalhatiin, dadakilan at itataas sa iyong buhay. Walang rason na hindi mo siya susuportahan sa lahat ng mga gawain niya. Di ba? Walang rason, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na sa iglesia ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, kayo ang aking katawan.
di ba? Na dapat nagkakaisa, mga kapatid, na dapat nagtutulungan, nagpapalakasan, nagpapatibayan. Kaya nga, kung tayo po ay nagkakaisa, di ba, nagtutulungan, mga kapatid, walang nanghihina sa atin. Walang nanglalatoy, walang umaatras. Yeah, wala pong awan ti maabak kada tayo, iti diablo kakabsat. No di kat agtultuloy tayo. San lang nga dayta, mga kapatid? Agbunga pa iday kakabsat no tayo po ay nagkakaisa, di ba? Laging sama-sama sa paglilingkod sa Diyos at paggawa ng kanyang mga ginagawa, baka matriple, umadupay dito kakabsat kan makita da dagiti tao. Dagi ngay talaga totally nga panagbalbaliw iti apo kun dagi natura o dagi moral iti apo dagi katangian ti Dios nga tinataglay natin, mga kapatid. Ado dagiti tao nga ay dangag serbi iti apo no once laki din nga makikita da iti tunggal may sa kadatay. So nga challenge kadatay kakabsat, di ba? Yan po ang nais ng Diyos, na maging ilaw tayo at asin sa mundong ito. Yan po yung gusto ng Diyos na makita sa atin, na talagang nagliliwanag tayo. Nagiging good example na pwede tayong tularan ng iba, mga kapatid. Na kung saan yan na po yung nawawala kung minsan sa buhay natin. Na hindi na nakikita, mga kapatid, yung Kristo talaga na pinaglilingkuran natin. Hindi talaga, kung minsan hindi siya nakikita kasi wala yung mga katangian niya. Kulang tayo sa pagmamahal, kulang tayo sa abag, awa, kulang tayo sa kabutihan, kabaitan, kulang tayo sa pagpipigil sa sarili, kainaunan, di ba? Katyagaan, ano ba yung mga katangian, di ba? Kung minsan kulang tayo sa mga bagay na yan, kasi apektado tayo apektado tayo sa mundong ito, apektado tayo kay Satanas. Di ba? Apektado tayo sa mga problema, kaya nga hindi nag-guglo, hindi tayo nag-gugro kung minsan, hindi tayo nagiging good example. Kaya nga, talagang nais ng Diyos na talagang makapamuhay tayo. Di ba? Nang karapat-dapat sa Kanya. Kasi, di ba katangian ng Diyos ang ating pinag-aaralan, na kung saan, kung ang katangian ng Diyos, kung siya ay mabuti, mabagin, mapagmahal, dapat nakikita rin yan sa atin. Nagre-reflect yan sa atin, di ba, mga katangian ng Diyos? Na kung saan dapat nakikita sa bawat isa. Yan. Ituloy natin, mga kapatid. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Next, ang habag ay may kinalaman sa bagong buhay, mga kapatid. Dahil sa habag ng Diyos, ang tao ay nakaranas ng panibagong buhay. In the book of 1 Peter chapter 1 verse 3, ito po yung teksto natin. 1 Peter 1:3. Sabi niya dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Yan. If anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone, the new has come. Na kung saan, sabi ko nga kanina, bit-bit na natin yung katangian ni Kristo. Yan yung muling na ipanganak sa atin. Di ba? Yung kaligtasan una. Siyempre, yung katangian na yung sumusunod, mga kapatid. The fruit of the Holy Spirit. Na kung saan dapat tayo po yung nagiging example, mga kapatid. Yan po yung bagong buhay natin. Yan po tayo ngayon, mga kapatid. Na dapat yan po yung isinasapamuhay at nakikita sa bawat isa sa atin. Dito, sabi pa dito, ito ay nakabatay sa pagkabuhay muli ni Kristo. Sa verse 3, di ba? Yung pagkabuhay muli ni Kristo na nagpapakita ng pag-asa sa bawat isa na muli mo din tayong mabubuhay muli. Di ba? Hindi po siya natiling patay. Siya po ay muling nabuhay at ganun din po sa bawat isa. Kung tayo po ay mananatili sa ating paglilingkod sa Diyos at na tayo po ay kinuha ng Diyos, muli tayong bubuhayin ng Panginoon at makakasama po natin siya. Nakabatay sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ay nagdudulot ng buhay na pag-asa. Purihin pong Panginoon. Buhay na pag-asa na kung saan
Yan po yung naranasan natin, mga kapatid. Pag-asa na muli tayong mabubuhay at makakamtan yung buhay na walang hanggan kapiling ng ating Panginoon. Then sabi, ang habag ay may kinalaman sa gawain ng Diyos. Dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Sabi dito, dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain. Sabi ni Apostol Pablo. Ito kaya naman malakas ang aking loob, sabi niya. In verse 2, sabi niya, tinalikdan ko na ang mga gawang kayaya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanlilinlang at hindi ko pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, sabi niya, hayagan kong ipinangangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos, kaya't handa akong pahatol kanino man. Sabi po na Apostol Pablo. Makikita natin dito mga kapatid, tinawag sa paglilingkod. Kumbaga, diba, dahil sa habag ng Panginoon, ay si Apostol Pablo, alam natin, alalahanin natin, dati, Saul ang kanyang pangalan, persecutor siya ng mga Kristiyano, na kung saan pinapapatay niya ang mga Kristiyano, hinuhuli niya, pinarurusahan niya, pinahihirapan niya. Pero nung siya po ay naglakbay, di ba, nung humingi siya ng paintulot sa mga saserdote, na puntahan niya yung Damasco upang puntahan yung mga bahay-bahay doon, yung mga pinagtitipunan ng mga Kristiyano at kanyang hulihin, parusahan at ipapatay. Nung siya po ay nasa daanan pa lamang, alam natin, di ba, kinatagpo siya ng ating Panginoong Kristo. At doon na po, hinirang siya ng Diyos. At yun nga sinabi niya dito dahil sa habag, di ba? Sabi niya, dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para gawin, di ba? Ako para sa gawain, sabi niya, na mayroong layunin ang Diyos sa kanya, di ba? Dahil sa habag yun. Kasi si Saul o si Apostol Pablo, talagang nandun na siya sa kaparusahan. Talagang paparusahan sana siya, di ba? Dahil sa kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang kasalanan, mayroon na siyang tiyak na kaparusahan. Pero dahil nga sa habag, yan ang ating Panginoon, yung awa ng Diyos, inirang siya para sa gawain. Mayroon pong purpose ang Diyos. At nung siya po ay hinuli ng Panginoon, di ba? Sino ka, Panginoon? Ako si Kristo na yung inuusig. At dahil doon, mga kapatid, nagkaroon ng kaligtasan at pagkahirang kay Apostol Paul at na siya po ang naging misyonaryo. Di ba? Na mga hintel, nangaral siya at talagang ipinalinda. Salamat sa kanya, mga kapatid. Hanggang sa atin, di ba? Narating niya dito, mga kapatid, narating niya. At naipangaral. Di ba? Naipalandakan ng salita ng Diyos. Yan. Dahil sa habag, di ba? Dahil sa habag ng Diyos, yan, tinawag sa paglilingkod. Yan. Ganun din po sa amin at sa bawat isa, mga kapatid. Dahil din po sa habag ng Diyos. Hindi lamang po si Apostol Pablo ang nakaranas nito, mga kapatid. Ganun din sa akin, sa mga hinirang ng Diyos, sila pastor, at sa bawat isa na hinirang ng Diyos, dahil din sa habag ng Diyos, hinirang kami. Yan, para sa gawain na ganito, sa pangangaral ng mabuting balita at ng salita niya, mga kapatid. Dati rin kami mga kasalanan. Dati rin kaming gumagawa ng kalikuan, kasamahan, pero dahil sa habag ng Diyos, iniligtas tayo, bawat isa sa atin, na mayroon pong layunin ng Diyos. Mayroon po tayong naihandang gawain, responsibilidad, na hindi lamang po sa mga pastor, at laging sinasabi, mga kapatid, na hindi lamang sa mga leaders, mga pastor, kundi bawat isa na mga mananampalataya na dapat nakikita at iginagawa, nakikipag-participate tayo. Di ba yung Great Commission, mga kapatid, yung pangangaral ng mabuting balita, mga kapatid. Accountable po tayo lahat diyan. Kahit na mag-testimony ka lamang, pwede na, di ba? Yung karanasan mo sa Diyos, kung paano kanya niligtas, kung paano kanya tinulungan nung ikaw ay nagkasakit o may problema, yun na lamang, di ba?
Patutuunan yon yung kabutihan ng Diyos na kung saan pwede tayong makibahagi sa mga bagay na yan. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Hallelujah. Siguro kung lahat tayo talagang makibahagi, tulad ng sinabi ko kanina, baka matreplay, hindi lamang yon siguro ang bilang natin, kundi mas marami pa. Then, tinawag upang talikuran ang mga masamang gawain. Sabi niya dito, alam natin yung dating pamumuhay ni Apostol Pablo. Di ba? At ganun din sa atin, mga kapatid. Dapat yun po, tayo po ay talagang tinatalikuran na natin at talagang wala na. Hindi na natin binabalik-balikan pa yung dati nating pamumuhay. Amen po ba? Wala na sana, mga kapatid. Tinawag upang talikuran ng mga masamang gawain. Ano sabi niya doon sa verse chapter 2, tinalikdan ko na ang mga gawaing kahihiya. Yung mga yon. At ginagawa ng palihim. Sabi niya, ginagawang palihim. O kaya may mga ganyan pa tayo, mga kapatid. Mayroon pa tayong mga ginagawang palihim na alam nating kasalanan sa Diyos, mga kapatid. Sabi ng Biblia, walang lihim na hindi nabubunyag o nakatagong hindi malalantad. Hayagan yan na ipapakita ng Diyos. Kaya nga, warning sa atin, mga kapatid. Tulad ni Apostol Pablo, kung siya po ay talagang totally na tinalikuran niya dahil nga sa pagkatawag sa kanya, dahil siya po ay naging lingkod ng Diyos, naging anak ng Diyos, naging tagapangaral ng salita ng Diyos, totally na tinalikuran niya ang kanyang kasamaan at namuhay siya ng kaya aya-aya, banal sa harapan ng Panginoon. At ganun din po nawa sa bawat isa sa atin. Dapat nakikita yan sa ating pamumuhay. Yung talagang new creation. The old has gone, the new has come. Mga kapatid, laging sinasabi sa atin na wala na yung dati nating pamumuhay. Nasa bagong pamumuhay na tayo. Yung luma, wala na. Yung bago, yan na dapat yung nakikita sa atin. Then, tinawag upang mangaral ng katotohanan. Yan, tinawag upang mangaral ng katotohanan. Sabi niya dito, hindi ako nanlilinlang at hindi ko pinipilit ang salita ng Diyos, sabi niya. Sa halip, sabi niya, hihayagan kong ipinapangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos, kaya't handa akong pahatol kanino man. Nandun yung katapangan niya sa pangangaral ng Diyos at alam natin, ng mga panahon po niya, mga kapatid, maraming against sa kanyang pangangaral. Marami siyang mga nasasagupa. Marami siyang naapakan o kaya maraming mga naiinggit sa kanya dahil sa kanyang pangangaral. May kapangyarihan kasi. Maraming mga himala. Yung iba, naiinggit kung minsan, ginagawa rin yon. Pero sabi nga niya, hayaan nyo na, di ba, yung mga naiinggit sa kanya, nangangaral din sila kay Kristo. Pero may mga nag-rebuke doon, na ganito ganyan, nag-report sa kanya. Pero sabi niya, hayaan nyo. Basta't na ipapangaral ang salita ng Diyos. Wala namang, di ba? Kasi bagbaga na nga, itisasaw iti apo, once nga naipahayag daytan, ititunggal maysa, hindi naman niyang babalik na walang gagawin sa buhay ng isang tao. Pero makikita natin dito, mga kapatid, na talagang nag-stand si Apostol Pablo. Talagang nangaral siya ng buong katapangan. Hindi ko ipinipilit, sabi niya, talagang inihayag ko, talagang kung ano yung nakikita niya, di ba? Kung ano yung talagang ginagawa ng mga taong ito, talagang nire-rebuke niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, talagang matapang siya. Talagang diyan nga pinagtakdiran na, itisasaw iti apo. No, mali nga talaga. Tama talaga, mga kapatid. Wala siyang kinikilingan, wala siyang kung mali, kung talagang kailangan ng pagtutuwid, talagang yun po yung ginagawa ni Apostol Pablo. At yun po dapat din tayo, mga kapatid. Tumayo tayo sa ating pananampalataya. Tumayo tayo sa mga katuruan na ating pong ipinapangaral. Huwag nating ikaya ito. Huwag nating sarilinin ito. Huwag tayong matakot na sabihin ang mga ito, mga kapatid. Kahit sino man yung mga kaharap natin. Kung mali sila, mali talaga. Kung, di ba, kung kinukontra nila ang salita ng Diyos, talagang dapat ikuan natin, di ba? Ipagtanggol natin. Huwag nating hayaan na ganun na lamang, mga kapatid. Yung gagawin nila sa salita ng Panginoon o sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Manindigan tayo
sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Diba? Yung tema ng mga doon sa pukal-pukal, manindigan, sabi ng mga ayun, tema nila sa Mother's celebration nila kahapon. Manindigan. Yan. At ganoon din po sa inyo, di ba? Yung mga nakipellowship sa San Mateo, Isabela, manindigan tayo sa ating pananampalataya. Kung alam natin ang katotohanan, ipahayag natin ang katotohanan. Huwag nating itago. Ito, mga kapatid. Tulad ni Apostol Pablo, di ba? Tinawag siya dahil sa habag nagawa niya na mangaral ng buong katotohanan. Yan muna tayo magtatapos, mga kapatid. Mayroon pang kalawa, ikatlo. Baka next week na ito yan, kausat nga palpasin tayo. Hindi na tayo pailang. Dadagi gundaway tayo nga agsaludsod kan mangidagdag pay, kausat. Dapat ito ni Pastor. Dadagiti sa lutsod tayo dito, kausat. Reviewin natin yung mga katangian ng Diyos. Habag ng Diyos. Ito yung unang tinatalakay po natin na katangian ng Panginoon. Batay po dito sa ating teksto, di ba? Habag ng Diyos ang masaganang habag ng Diyos. Ang habag ay may kinalaman sa parusa. Ang kasalanan ay dapat parusahan. Kailangan niya ng habag. Tulad po ng maniningil ng buwis na siyang isang taong makasalanan nang siya'y nanalangin. Nakatayo lamang siya sa malayo, hindi makatingin sa langit. Dinadagukan ang kanyang dibdib at nagsasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Talagang kinikilala niya na siya may isang makasalanan at alam niya na may parusa para sa kanya. Kaya nga humingi siya ng habag ng Diyos na siya'y patawarin. At makikita natin na siya po ay pinatawad, di ba? At umuwing kinalulugdan ng Diyos, hindi yung isa na nagmataas. Maraming ganon. Then, ang makasalanan ay nasa ilalim ng galit. Di ba? Kailangan niya pa rin ng habag ng Diyos, yung bansang Israel, na kung saan talagang dahil sa kanilang mga ginagawa, di ba? Galit ang Diyos. Pero makikita natin, batay po sa mga propeta na kung saan sila po yung talagang nag-i-intercede sa bansang iso. At tulad po ni Habakuk, mga kapatid, sa chapter 3, verse 2, na nanalangin po siya, gusto niyang alalahanin yung mga ginawa ng Diyos sa kanila, at yan din po yung nais niya na mangyari at yung ay maameres dagito yung tattao nga Israelita, dahil yung ay malagipda dahil kinaimbag iti apo kadakwa, dahil then hiniling niya na maulit yung mga ginawa. Ibig sabihin talagang idiniser niya na muli na ipakita ng Diyos ang kanyang kahangahangang gawa sa bansang ito, yung kabutihan niya, yung kabagan, kaawaan at pagmamahal, yung pagsusatlulo at pagtulong niya. Then, maging mahabagin ang Diyos kapag nagalit. Na nais niya na patuloy pa rin ay padama ng Diyos ang kanyang habag. Na kahit siya'y nagagalit, na hindi niya ipahintulot na mawawala na yung bansang Israel. O kaya yung dahil sa kanyang galit. Kumbaga, nandun pa rin nawa yung habag niya, na kahit ganun yung mga ginagawa nila, ay kabagayan at tulungan pa rin sila ng Diyos at i-restore pa rin sila ng Panginoon. Then ang habag ay may kinalaman sa kaligtasan. Diba? Dahil sa habag ng Diyos, ang tao ay naligtas. At iniligtas sila mula sa kapamakan at kahirapan. Purihin po ang Diyos. Sa Isaiah 63 verse 9, yan pa rin. Batay pa rin po sa mga Israelita, mga kapatid. Iniligtas sila sa kapamakan at kahirapan. Maraming ganon na pangyayari sa kanilang mga buhay. Then, tinubos tayo ng dugo ni Kristo at alam natin yan. Dahil sa dugo ni Kristo na nabubo mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, humugas sa ating kasalanan, di ba? Tumubos sa ating kasalanan, mga kapatid. Then, pinalaya tayo mula sa kadiliman. Dati namumuhay tayo sa kadiliman, pero tayo po ay nasa liwanag na ngayon. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Ang habag ay may kinalaman sa bagong buhay, mga kapatid. Dahil sa habag ng Diyos, ang tao ay nakaranas ng panibagong buhay. Panibagong buhay na kung saan yan po yung nararanasan natin. Wala na ang ating dating pagkatao. Tayo po ay bago sa harapan ng Diyos. At hindi lamang yon, mayroon pa yung buhay na walang hanggan. Dati, ang
ang sasapitin ng taong makasalanan sa tiyak na kaparusahan doon sa naglalagablab na apoy, pero dahil sabag ng Diyos, yung buhay ay nakadugtong na. O kaya ang buhay ay mayroon ng buhay na walang hanggan, makakapiling ng Diyos. Ito ay nakabatay sa pagkabuhay muli ni Kristo, di ba? At ito ay nagdudulot ng buhay na pag-asa sa bawat isa. Then yung last nating tinalakay, ang habag ay may kinalaman sa gawain ng Diyos. Na dapat tayo po na bilang pinili, iniligtas ng Diyos, ay kabilang tayo dito at ginagawa natin ito. Tinawag sa paglilingkod. May mga tinawag, di ba, alam natin na mga tinawag na pastor, missionary, evangelist, pero tayo, lahat tayo tinawag para ipangaral ang mabuting balita. Yan yung pagkatawag sa ating lahat. Then, tinawag upang talikuran ng mga masamang gawain. Na hindi na po natin dapat balik-balikan yung mga masamang gawain natin. At tinawag upang mangaral ng katotohanan. Wag nating itago yan, ang katotohanan na siyang ating pong naranasan, mga kapatid, at naipahayag sa atin. Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Kung nasa tama tayo at nasa batay tayo sa salita ng Panginoon, subiit, mga kapatid. Gawin natin, ipangaral natin. Yan. Meron pa po ba? Yan po tayo magtatapos. Yan, Brother Roger. Palatandaan na tinawag ng... Yan. Alalahanin natin, mga kapatid, na lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Kasi nga, ang palatandaan yan, nung tinanggap mo siya, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Ay iba din yung hinirang, sabi niya kanina. Kasi yung mga hinirang, ito po yung mga may limang klase kasi ng parabang ministry. Ito yung may pastor. Sa 1 Peter yata yun eh. Yeah, pastor. 4:11. Sa Ephesians 4:11. Ito po yung mga hinirang ay tinawag. 4:11. Ephesians 4:11. Yan. Sabi dito, at ang iba'y, di ba? Sabi niya, at ang iba, yan. At ang iba'y ginawang apostol, sabi niya, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda, di ba? Upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng inirang. Yan. Sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Hindi po lahat tayo ay tinawag. Yan. Uwin. Diba, sabi niya dito, ginawa niya ito upang ibang pastor, yan. Ginawa niya ito upang ihanda, sabi niya, ang paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Kaya nga may mga pastor, may mga evangelist, missionary, tayo mga kapatid na kung saan ang gawain ng pastor, di ba, i-supervise, pangalagaan yung tupa. Iba naman yung trabaho ng mga missionary. Sila po yung mga pumupunta doon sa iba't ibang lugar. Yung evangelista naman, sila po yung nag-i-evangelize, di ba? Nag-share, pupunta sa lugar o nag-gather, di ba? Mga barabarangay o bayan-bayan na nangangaral sila ng mabuting balita at yung mga naipangaral o yung mga napangaralan na yon, ang gawain na ngayon ng pastor, sila na yung magbabantay doon. Kaya mas mabigat po yung gawain ng pastor, di ba? Pero tayo po, kayo po, bawat isa sa atin, di ba? Pinili tayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Pinili tayo at pangpalatandaan na yan nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, nagtakapagligtas ng ating buhay. Yun po yung palatandaan. Kasi kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi mo masasabing pinili ka, di ba?
Hindi mo masasabing anak ka ng Diyos. At kung hindi mo siya nararanasan sa iyong buhay, malaking question yon. Kasi marami ding nagsasabing mga Kristiyano sila, pero hindi naman nakikita sa kanilang gawa at sa kanilang pananampalataya. Kumbaga, balat sibuyas lang. Kumbaga, kwan lamang, mga kapatid. Di nga ibagbagada laang, pero wala naman sa gawa. Kaya nga sabi ni James na patay ang mananampalatayang walang kalakip na gawa, mga kapatid. Magkaiba po yun. Sir, Yung sa tanong, paano mo makikilala yung mga hinirang na mga aral? I will answer it in Matthew chapter 7 verse 16. Kibasa ng Diyos. Sabi po doon, ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, figs or tisa, sabi niya. Tagalog natin sa Matthew 7. Buksan yung mga Biblia niyo sa Matthew chapter 7 para masagot po yun. Paano natin makikilala talaga mga hinira? Makikilala. Okay. Simulan natin sa 16, sa Matthew chapter 7, verse 16. Okay. Matthew chapter 7, verse 16. Ito po nakasulat. Sa kanilang mga bunga ay inyong makakilala sila. Nakapuputi baga ang mga ubas sa mga tinikan at ang mga higos sa dawagan. Sabi rito, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Tatapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaaring ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at nilahagi sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga ay nakikilala ninyo sila. Ito na po. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, hindi baga nagpasimbula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa mga pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23. Sabi niya rito, at pag magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakakilala, magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Now, kung pang-aralan mo yung konteksto nito, simulan mo doon sa simula, ang kinakan dito ng Panginoon ay yung mga ngaral. Kaya doon po sa 21 sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok ka rin ng Diyos. Tapos sa 22, nag-reason out sila. Hindi po ba sa pangalan mo nag-aral kami? Hindi po ba sa pangalan mo gumawa ng hula kami? Hindi po nga sa pangalan mo gumawa kami ng mga maraming kababalaghan. Pero sabi ko, hindi kayo kilala. Bakit? Hindi niya sila hinira. So paano mo sila makikilala? Sa kanilang mga bunga. Okay. Ano yung mga bunga yun? Malawak yung bunga yun. It is on their character at pati yung kaniyang mga tagasunod. Yun yun. Di po ba? Halimbawa, ganito. Hindi ko na naman anong sekta. When I was young in the ministry, ganito pa, ilan taon na? 30. Okay. Mas bata pa ako dyan noon, mga nasa edad ako, mga 19, nasa ministry na ako. And my pastor ay, ang aking isa sa mga pastor sa aming church. Kasi maraming pastor sa aming church. Kasi may team kami, nagpapagod kami. May Narbacan, Ilocos Sur, at Burgos team. Ilang taon na doon ako sa Burgos team. Pastora ko yung nakalagay doon. Ilang taon na nagkipag-discuss siya. Nagkipag-discuss siya. At ang topic ay pagka-Diyos ni Kristo. Natalo niya. Natalo niya yung ministro din. Now, nung matalo na, ay gumawa kasi ng illustration yung pastora. Ay hindi totoo yan, sabi niya. Nung matalo doon, nagsialisan na yung mga nakikinig dahil alam na lang mali na yung tinuturo ng mga ngaral na yun. Alam niyo ginawa niya, para lumapit yung mga ngaral, naglabas siya ng sigarilyo na glucid. Na imported. Ibinigay niya
para lamang may makinig sa kanya. So, doon natin makikita, tama ba yung ginawa niya? Yun ba yung bunga ng kanyang pangangaral? Tuturuan niya magbisyo yung tao. At pati siya mismo talagang sinimulan niya na rin manigarilyo. Kaya hindi po nag-prosper yung gawain nila doon. Ang nag-prosper ay yung gawain ng Panginoon. Sarang po sa example yan. At alam naman ninyo, nakikita naman ninyo, may mga pumapasok sa simbahan nila na paglabas, parang simbolo yun. Oo, parang nasusunog yung harapan ng simbahan. Di ba? Ganon. So, doon na lang. Kung yung mga ngaral mismo, wala sa bunga niya yun, paano pa yung mga bunga niya? So, yun po doon. Kaya hindi lahat po na nagsasabi na talaga na nangangaral sila. Kasi maraming mga ngaral. Ang kailangan po natin, tignan natin yung bunga at yung ipinapangaral nila. Katotohanan ba yung pinapangaral nila? Nasa salita ba ng Panginoon? At nabubuhay ba sila sa kanilang pinapangaral? So, yun po yung mga tanong na dapat natin tignan. So, makikilala natin sila sa kanilang mga bunga. Matthew chapter 7, verse 16 to 23. And praise God. Wala na po ba mga kapatid? Hiling ko nga po na tayong lahat ay tumayo. At isara na po natin ang ating gawain sa panalangin. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po'y aming itinatas, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan at katangian, Panginoong Diyos. Salamat, O Lord, dahil tunay nga na napakahabag po ninyo sa bawat isa. Dahil po sa inyong habag, nagkaroon kami, O God, ng kapatawaran sa aming kasalanan at ng kaligtasan at ng buhay, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sinirang mo kami upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy, O Lord, na maglingkod sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maharap namin na lahat ng mga pagsubok at hindi po maapektuhan ang aming spiritual na buhay. Kundi patuloy kami, O God, na magtiwala sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan. Darako na kami sa ikalawang gawain, Panginoon. Kasihan mo po ang lahat ng mga lingkod ninyo na gagamitin po ninyo sa araw na ito. Manguna ka, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.